Una sa ating mga balita, tiniyak ng pamahalaan na makararating ang relief goods sa lahat ng apektadong lugar sa Leyte. Kaugnay nito, nagbigay ng direktiba si Pangulong Aquino sa tungkulin na gagampanan ng membro ng kanyang gabinete. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Inaasahang mas mapapabilis pa nga ang pagdadala ng relief assistance sa mga apektadong lugar ng bagyong Yolanda. Ito'y matapos nga mabuksan ang mga pangunahing ruta patungo sa mga apektadong lugar, partikular na sa Tacloban City. Inatasan ni Pangulo Aquino ang buong gabinete na tumulong na sa malawakang relief at rescue operation sa mga apektadong lugar. Inatasan na po ng Pangulo ang lahat ng miyembro ng gabinete na tutukan at pagtugmain ang mga pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapahusay at mapabilis pa ang paghahatid ng tulong sa pinakamaraming bilang ng mga pamilya at komunidad sa mga apektadong lalawigan. Sa huling ulat ng NDRRMC, 100% ng lahat ng pambansang kalye sa rehiyon ika-6, ika-7 at ika-8 ang maaari ng madaanan. Inaasahan po ang nabibilis ang paghatid ng pagkain, tubig at iba pang pangailangan ng ating mga kababayan. Sa pagbubukas kasi ng pangunahing ruta, makakaabot na ang relief goods sa mga biktima sa 40 bayan sa Leyte kasama na ang syudad ng Tacloban. Ayon po sa the ground mismo ni Secretary Dinky Soliman at si Secretary Mar Rojas ay naroon din po. Ngayon po ay matitiyak na natin yung fast-track distribution ng relief goods to reach all 40 Leyte municipalities. Ito na po yung kabuuan ng lahat ng mga naapektuhang area sa Leyte Island Province. 40 munisipalidad po ito. Practically all of these are coastal municipalities at ang pang-41 LGU ay ang Tacloban City. Dahil alam naman po natin na from day one ay nandoon na yung presensya. At para tiyakin ang maayos sa daloy ng tulong, binigyan ng Pangulo ang ilang gabinete ng tungkulin. Pinakabago itinalaga si Finance Secretary Cesar Purisima at TESDA Chief Joel Villanueva bilang Logistics Coordinator. Sa bawat araw po ay pinapahusay natin at tumaasa po tayo na habang dumadaan ng panahon, papalapit tayo doon sa pag-transition na po, no? Nag-umpisa tayo sa search and rescue. Ngayon nasa relief na po tayo. Gusto natin mahasten din yung transition to rehabilitation. Paliwanag pa ng kalihim, isinasaad ng batas ang tungkulin ng pamahalaan sa pagtugon sa panahon at kalamidad sa ilalim ng NDRRMC. Ito yung pinaka-komprehensibong framework na atas po mismo ng batas na sinusunod po ng kasalukuyang administrasyon. As the first administration to have the opportunity or task to fulfill the responsibility to implement this Republic Act 10129. Ito po ang structure. Ang chairman po ng NDRRMC ay ang Secretary of National Defense. Ang co-chair naman po ay SILG, Secretary of Interior and Local Government. Ang executive director ay isang undersecretary ng DND at siya rin po ang administrator ng Office of Civil Defense. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan para sa pagtukoy ng burial sites sa mga biktima ng killer typhoon. Pinagtutulungan na nga po ngayon ng ating Department of Health, DILG at yung DND-AFP yung pong paghahanap, pagpili at paghahanda ng paglilibingan, no? Yung appropriate burial sites, na with due respect, no, for the deceased, tsaka yung sensibilities din po ng mga pamilya nila, no? To the fullest extent na may involved din po yung mga pamilya. Kung hindi naman, dahil nga po after 2 days ay nagsiset in na yung decomposition, ay kinakailangan na rin po maghanda nitong usually tinatagurian pong mass graves, no? Pero mas appropriate po siguro sabihin na lang nating burial sites, no? Dahil nananatili po yung pagrespeto natin sa katauhan ng mga pumanaw.
Hindi naman natitinag si Pangulo Aquino sa mga kritisismo na umano'y naging mabagal na relief operations. Ayon sa kalihim, bukas naman ang pamahalaan sa mga puna, subalit dapat rin unawain ang hirap at laki ng pinsala ni Yolanda. Kung meron pong mga pumupuna, tinatanggap naman po natin yung kanilang pagpuna, hindi po natin itinatanggi na maaring nagkaroon ng mga pagkukulang. No? Pero yun po ay mga bunga na rin ng mga severe constraints. Hindi naman po sinasadyang huwag pagtuunan ng pansin. At dahil po nakakapulot tayo ng mga mahalagang aral, gagamitin po natin ang aral na napulot natin para mas maging mahusay po ang ating pagtugon sa susunod na pagkakataon. Samantala, kasalukuyan po ay nagsasagawa ng pagbisita si Pangulo Aquino sa mga repacking centers dito sa Metro Manila. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.